Sinabi pa si Aimee. Oo, na hindi daw siya inimbitahan sa pagsisindi ng Christmas tree diyan sa Malacanang. Hindi daw niya gusto ang mga pagsinding nagaganap sa palasyo. Nako, double meaning na naman ito. Ang ibig sabihin ni Aimee dito, talagang may nagaganap diyan sa palasyo na pagsisindi. Hindi natin alam kung ano sinisindihan nila. Pero palagay ko, gumagamit sila ng apoy para dun sa mga usok na sinisinghot nila, kaya mga baliw sila. Kakapal ng mga mukha nito. Gumastos pa para sa orkestra. Gumastos para ng kuryente para diyan sa mga magsisindi ka pa ba ng Christmas tree kung naghihirap ang bayan mo? Ayan binabagyo na naman yung Cebu diyan sa may Karkar. Hanggang dibdib na naman daw yung baha diyan. Putang ina nyo talaga, mga magnanakaw kayo. Dahil sa inyo kaya naging ganyan diyan sa Cebu na naman. Ang tinamaan, kawawa naman Cebu. Patapos ang lindol, matinding bagyo, ito na naman, binaha na naman sila. Yung southern part naman. Southern ba? South pa. Yeah. Yung southern part ng Cebu naman yung tinamaan nung nakaraan, north. Hindi, center. Tapos yung lindol, north. Grabe talaga ang inaabot ng ngayon. So ito sinasabi ni Aimee, talagang pinaninindigan ni Aimee mga adik yung mga nasa Malacanang. Pinaninindigan talaga ni Aimee na diyan sa Malacanang meron talagang pagsinding nagaganap diyan. Hindi lang pagsindi ng mga ilaw May mga sinisindihan pa sila diyan na umuusok na sinisinghot nila. Kaya mga may tama na sa utak yung mga yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, dapat gamutin na yung mga, naggagamot na sila, sabi ni Aimee. Pero dapat gamutin pa itong mga ito. Gamutin ang mga sakit nito sa sobra-sobrang paghigop ng usok. Yari kayo dyan. Mahirap talagang kalaban. Sabi ko nga bardagulan, itong asawa ni Bongbong nag-try bardagulin. Etong si Aimee, mantakin mo, parang sinasabi nito ni Lisa Marcos na mukhang paa ng manok. Mukhang paa ng manok na may sugat. Sinasabi niya na si Aimee daw puro retoke. Ang sabi naman ni Aimee, gago, ikaw hindi ka na kayang iretoke. Kahit anong Photoshop sa'yo, putang ina, mukha kang butete. So, malupit sa bardagulan ito si Aimee Marcos. Tumigil, sabi nung asawa, hindi naman ako yan Hindi naman totoo yan, hindi ko naman sinabi yan Ngayon, ito naman si Bongbong, meron siyang patutsada. Mamaya pakikinggan natin. Pero ito nga ang sinasabi ni Aimee na yung kapatid ko, kasi sabi ni Bongbong, hindi daw siya yan Sabi naman ni Aimee, anong hindi ako to. Matindi na talaga yung tama mo. So matindi itong si Aimee Marcos, hindi kayo mananalo sa bardagulan dito. Tingnan natin kung gaano tatagal yung kapatid niyang adik sa pagbardagulan sa kanya. Yan. Sige, simulan na natin mga bossing yung ating pag-uusapan patungkol dito. Kasi may matinding revelasyon na naman si Zaldico, Ito na, ipi-play natin yung revelasyon ni Zaldico at ating reaksyonan yung kanyang mga sinasabi dito. Pasok, Zaldi. Ilaglag mo ang mga demonyo. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Una pa lang, may credible na yung sinasabi niya. Gagawin kang terorista. Ganyan na ganyan ang ginawa nila kay Arnie Teves. Ginawa nilang terorista si Arnie Teves para magkaroon ng red notice. Para si Arnie Teves mapauwi sa Pilipinas, para ma-freeze yung assets ni Arnie Teves. Kasi nga, gumawa si Pangulong Duterte ng anti-terror bill. Pinasa nila yung anti-terror law na yan para gamitin sa mga terorista, komunista, NPA, Abu Sayyaf, ISIS. Pero nauna nilang ginamit, wineponize siya ni Boying Rimulya nung siya ay nasa Department of Justice dahil kasama siya dun sa Anti-Terror Council. Si Boying Rimulya. Dahil kasama siya doon, ginawa niyang terorista si Arnie Teves. Putang inang yan. Sabi ko, paano naging terorista to? Wala namang RPG. Wala namang missile na hawak to. Paano naging terorista ito? So, ganun ang style nila para trabahuhin ka. Maging limitado yung galaw mo. So they will weaponize it against sa kanilang mga kalaban sa politika.
O eto ngayon si Saldico, kasama rin yan si Saldico sa nagplano kung papaano bababuyin si Arnie Tevez. Kaya alam nito ni Saldico kung ano ang galawan ng gobyerno. Dahil ginawa na nga nila, may mga precedents may kumbaga sa may jurisprudence kumbaga sa Supreme Court. Alam ni Saldico na doon papunta yan. Kasi alam ninyo, si Pastor Apollo Kibuloy, tinatry din nilang gawing terorista Kaya nga, meron siyang, di ba, sinasabi nila na meron daw siyang angel of death na hindi napatunayan. Sinasabing, ngayon, meron na namang balibalita na yung angels of death daw ni Pastor Kibuloy. Hindi daw mga KOJC. Mga tausog daw, sabi. At ang leader daw, si Torion. Ang ina talaga, sabi ko, mga fake news peddler talaga itong mga binabayaran ni Bongbong Marcos, may mga impormasyon, yung impormasyon pang-adik. Oo, katulad niya, putang ina nag-hallucinate parang mga tanga. Oh, yun nga. So, yun ang ginagawa nila kay Pastor noon, Angels of Death. Tapos si Pastor daw, madaming mga baril. Yung ginawa ng pamunuan ng KOJC at saka ng legal team nila, isinurrender yung mga baril na may papel. May papel Kasi recreational gun sport yan si Pastor Mahilig yan sila mag firing. Lahat naman Kahit naman ako, si Banat Bay, lahat naman kami mahilig mag firing. Oh, yan nga ang banding namin So ngayon, isinuko yung mga baril na yun. Para wala na talaga silang baril. Hindi, nag-ikot sila doon 16 days. 16 days sila nakahiga doon. Wala man nagreklamo, wala man pumatay sa kanila, paano magkakaroon ng angels of death yan? So hindi nagmaterialize yung pagtatag nila kay Pastor Kibuloy na terorista kasi nga sinasabi nila, 'di ba? Nagbibigay ng sandamukal na baril kay Inday Sara, kay Duterte. So parang sinasabi nila na si Duterte at si Pastor merong terror ring na mini-maintain. Na napakahirap ipatunayan dahil putang ina, yung mga testigo nila puro mga tanga. Ayan na nga, yung unang ginamit nilang testigo, yung si alias Rene na bumaliktad, hindi naman daw totoo yung sinasabi niya, script daw yun na ginawa ng grupo ni Risa Ontiveros, di ba? Oh, so ganyan ang style nila, gagawin kang terorista, pasasamain ka. Oo, para kanila, matrabaho at mahuli kanila. Hindi yan nag-succeed kay Pastor Kibuloy kasi mahirap talaga Ang armas ni Pastor, Biblia at saka salita ng Diyos Paano mong sasabihing terorista yan? So ngayon, ganun ang gusto nilang mangyari rito kay Saldico. Kaya nagsasalita na si Saldico. Sinasabi na sa inyo ni Saldico kung ano yung playbook nila. At ibig sabihin, dito sa sinasabi ni Saldico, yung mga pinapaliwanag natin sa inyo, magmula pa kay Tevez, magmula pa kay Pastor Apollo Kibuloy, totoo, na wini-weaponize nila talaga yung mga batas natin para sa mga kalaban nila sa politika. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Para sa pagdi-deliver. Grabe, 2 billion kada buwan. 2 billion! Sa isang buwan, kailangan mag-deliver. Ito ang sinasabi ko, kaya mga ipokrito talaga yung mga dilawang ulul Yung mga dilawan tae talagang mga ipokrito Galit na galit sila sa 125 million ni Inday Sara. Again ini-request niya yung pera na yan August. Ni-request niya yan. Binigay sa kanya December. Na kailangan niyang ubusin sa loob ng ilang araw. So inilagay niya sa mga programa. Tapos yung 125 million na yan, meron pang yan sa COA, meron pang notice of para NDA. Meron pa tawag doon? Yung certificate na na walang problema yung paggamit diyan. Nakalimutan ko na yung tawag. Unmodified opinion. Meron nakakuha pa ng unmodified opinion sa COA. So walang problema. Yan yung kanilang bukang bibig. Wala silang ibang bukang bibig kung hindi yung 125 billion. Corrupt daw si Inday Sara dahil diyan. Tanga. Ito 2 billion isang buwan. So sa 2 linggo, 1 billion. Putangin na ninyo, bakit hindi ninyo ito? Bakit hindi niyo hina-highlight ito? Bakit nakatambay kayo sa 125 million
na wala namang problema yung paggamit, tapos dito sa sinasabi ni Zaldico, di kayo naniniwala. Utangin na niyan. Sa sinasabi ni Bongbong Marcos, naniniwala kayo, ni Romualdez, naniniwala kayo, tapos sa sinasabi nitong tao na pinagbibintangan nila magnanakaw, umamin na nga yung tao na magnanakaw siya eh. Umamin na yung tao na gumagawa sila ng hocus-pocus. So hindi umiiwas si Zaldico dito. Ang sinasabi lang ni Zaldico dito, wala siyang nakuha dahil sobrang ganid, sobrang takaw ng magpinsan na yan. Wala siyang nakuha. At ipapaliwanag ko sa inyo mamaya bakit posible na walang nakuha etong si Zaldico. O sige, diretso. Ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon, para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Grabe no? Walang kabusugan si Bongbong Marcos. 50 billion lang yung ina-allocate na pwede niyan nakawin. Sabi niya, hindi. Dagdagan nyo. Hindi ako pwedeng putangin na malakas akong humigop. Kailangan dagdagan nyo yung nanakawin ko. Kamatindi. Iba ka talaga, BBM. O ako hindi ako nag-aakusa sa'yo. O binabase ko lang kung totoo itong sinasabi ni Zaldico, grabe ka. Wala kang kabusugan. Putang ina, ang dami nang ninakaw ng pamilya nyo, ng tatay mo, ng nanay mo, putya, hindi ka pa nabusog. Ilang taon na lang itatagal mo sa mundo, putyang ina. Anong gusto mo, yung mga anak mo hindi na rin magtrabaho katulad mo? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
walang halong